Kabanata 37, Witch. We can go. The bell is ready on the helipad upstairs. Yaya ni Hades sa akin. Naalerto agad si Mami. Mabilis siyang tumango sa akin. Kumbinsido agad sa narinig kay Hades. Samantalang hindi ako inapura ni Hades. Nanatili siyang naninimbang. Mukhang nararamdaman ang tunay kong desisyon. I shook my head and smiled a little for Mami. Hades sighed. I want to see them. I'll face them. What are you talking about? Ang dami nila sa baba. Nahihirapan na nga ako kahit ang mga Lopez lang ang nariyan. What more if they are all there? If I don't see them now, they will always be here thirsting to see me, Mommy. Kaya sige at haharapin ko na sila ngayon. Felicia? So many things have happened, but I can say I still kinda miss them. They are my friends after all. Naroon din si Din, Iha. Baka kung ano-ano ang sabihin. Baka sisihin ka pa nila. Baka galit sila na nagkunwari tayong patay ka na. Baka it's natural for them to get mad at me for fooling them. Ano pa man iyan, haharapin ko na po. In time, I'll see them anyway. So, why not today? Tumango si Hades at bahagyang gumilid para sa isang tawag. Hindi pa rin kumbinsido si Mami pero alam niyang hindi na magbabago ang isipan ko. Ang tanging nai-offer niya ay ang pansamantalang maghanda ng isa sa mga conference room sa building at organisahin ang pagpapapasok sa mga kaibigan ko. She will let them see me and talk to me with the condition that they will leave their security team and we will be inside a secure room with the Riagos men. Tahimik na tumitig si Hades sa akin habang abala naman si Mami sa mga ginagawa niya. Nasa loob kami ng opisina ko ngayon at naghihintay na umayos ang lahat sa baba. Ayaw na sana isali ni Mami si Katie at Din pero gusto kong harapin din sila. Kung ano man ang hinanakit ni Din sa akin, maluwang kong tatanggapin iyon. But he needs to hear my side too. If after this he will still doubt my decisions, then it's up to him. I'm gonna be fine, I said as I smiled to him. Halatang nag-aalala siya at kung siya ang masusunod, hindi niya hahayaang mangyari ito. Nilapitan ko siya. Nasa sofa siya samantalang abala ako sa pag-iisip kung paano pagkakasyahin ang frame na gusto ko sa dingding doon. Hindi gaya sa hinandang opisina ni Hades sa VHRV, mas malaki ang glass wall dito kaya kaunti lang ang mapagdidikitan ko ng frame. Gusto ko pa naman na medyo malaki yung frame na mahaba ang buhok niya. Hahanap ako ng topless niyang ganoon at iyon ang pinakamalaki rito. I almost chuckled at the thought. He's here stressed and I'm here obsessing about his pictures. Lumapit ako sa kanya sa sofa. Inabot niya agad ako. Uupo sana ako sa tabi niya pero ang paraan ng paghigit niya ay patungo sa kanyang katawan. He wants me to sit on his lap. I smiled and let him have what he wants. I can imagine my mommy walking in on us in this position. She'd lose it. Bukas, normal na ang pagtatrabaho ko dahil naharap ko na sila ngayon. If we see them in events and parties, there will be no confrontation anymore because it's done. He nodded. I know, but that doesn't make it all okay for me. I will always be worried for you. Pabiro akong nagulat. Sige ka at magkaka-wrinkles ka ng maaga. Hinawakan ko ang gilid ng mga mata niya at hinila ng kaunti iyon hanggang sa naningkit. I chuckled. He looked so serious even when I'm making fun of him. Mapupuno ng uban itong buhok mo, kakaisip mo lagi sa akin. I don't care as long as you still love me even if my hair turns white, even when I'm old and gray. I'm not sure if I can still love you by then. I acted as if I'm thinking about it. He glared at me. I laughed softly and kissed the tip of his narrow nose. Kapag ugod-ugod ka na, hindi ka na makakapalag. Ikaw ang padadapain ko. I whispered. He groaned and kissed my ear. You take all our conversations somewhere else, Felicia. Natawa ako. He chuckled a bit too. I love you, Hades. Kahit maubos yung ngipin mo, mamahalin pa rin kita. Nakangiti siyang umiling bago ako hinila sa kanyang dibdib para sa isang yakap. Tumunog ang kanyang cellphone at hudyat iyon na pwede na kaming bumaba at naayos na ang lahat para sa pagkikita namin ng mga kaibigan ko. Malinis ang lobby ng building. All of Mommy's men were on all the corners, even near the conference room where I will meet my friends. Surprisingly, hindi ako nakaramdam ng kaba. Siguro dahil alam kong ano man ang sabihin nila, hindi magbabago ang tingin ko sa mga naging desisyon ko.
Pumasok ako sa conference room at nakasunod si Hades. Naroon na si Mami at nakapalibot sa buong silid ang mga tauhan ng mga Riego. The presence of Matthias in front made it better. Napatingin ako sa mga nakaupo kong kaibigan at kitang-kita ang pagkakamangha nila nang nakita ako sa harap. Gretel almost ran towards me. Kung hindi lang siya pinigilan ng mga tauhan, ay nagawa niya na. She's seated beside some of our then classmates and the Lopezes. Arturo looked completely stunned. Tumayo si Dean na agad namang pinakalma ng katabi niyang si Katie. You planned all of this, Felicia, from the very beginning. You know you have money, but you can't get it yet because of the terms. Kaya ka nagpanggap na patay na, hindi ba? Nagawa mo kaming lokohin lahat para lang sa pera. Kitang-kita ang iritasyon ni Mami na hindi pa tapos si Dean, sinapawan niya na. I'll let you hear, boy, because you were a friend to her and you once offered to help us. Mami, it's okay. I'll talk to Dean. Pigil ko. Galit din si Katie habang tinitignan ako. Halatang may akusasyon sa mga titig nilang dalawa. Reynaldo glared at them both while Renata, beside him, looked at Hades like it's a question why he's even beside me. You promised to marry me. I promised to solve all your fucking problems, Feli. Pero ito ang ginawa mo. Sana, sinabi mo sa simula pa lang para naman hindi ka na nanloko. Isa pa, illegal ang ginawa mo. Kinuha mo ang pera at hindi mo sinunod ang terms ng last will. You promised to marry me, Felicia. His voice broke and tears rolled down his cheek. Yes, Dean. I agreed to marry you because I was desperate. I've got no choice. I didn't have money. My brother needs it and we have piled up debts. I didn't want to marry you because I never loved or even liked you, but I selfishly thought that it was the only way to save my family. You weren't in the right state to decide that. You just lost your father. Putol ni Wesley sabay titig kay Dean. Nagkatinginan ang dalawa. Nasa airport ako, Dean. Buo na ang loob na pakasalan ka kahit pa hindi naman talaga kita gusto. Believe me, I didn't plan on going away, ending my life, or even to hide and pretend I'm dead. I was really in that airport to fly to you in Ormoc. Our men were already in Iloilo. Napapaos na sinabi ni Arturo. Natigil ako at napatingin sa matalik na kaibigan. Nang nagkatinginan kami, nakita kong nangilid ang mga luha niya. He still looked so stunned, but he continued. On the gates, some of our men waited to put you in the wrong plane. Para sa Iloilo ka bumaba, hindi sa Ormoc. Stunned at that revelation, I was speechless. The Samaniegos are ready in Cebu too. Sabay buntong hininga ni Franco at tingin kay Hades. I heard the Riegos were on the move in Leyte. But it's just so hard when the Larrazabal's influence were on their peak that year. You what? Si Dean na iritado sa narinig na pinagtutulungan siya. Asshole! Sigaw ni Wesley. Tangina mo! Gusto ko rin si Felicia pero hindi ko sinamantala ang kalagayan niya para lang sa sarili kong kaligayahan. Wesley was immediately surrounded by men. Akala'y susugurin si Dean at mag-aaway pa sa harapan ko. It's not my fucking problem. The point is, she's bound to marry me. She cheated on her family's last will. Si Dean. Bound to marry you? Natawa si Joffrey. Nararamdaman kong sasali pa sana ang iba kaya nagsalita na ako. Yes, I was bound to marry you then, Dean. I was in that airport to go to Ormoc and marry you to save my family. It was a selfish decision, but at that time, I couldn't say no. I wanted to save my family. Natahimik silang lahat kaya nagpatuloy ako. In all honestly, pakakasalan talaga kita para sa pera. Ninakaw ang gamit ko ng isang babae sa airport. I chased her down and ran into a fatal accident. I was unconscious for hours. Dinala ako nang nakabangga sa akin sa isang liblib na lugar sa Quezon dahil takot silang makasuhan o magbayad para sa akin. I woke up a few days after, traumatized. I couldn't speak or think straight. You think I'll believe you? Ikaw na nga ang nagsabi na hindi mo gustong pakasal sa akin. Tingin mo maniniwala ako na ganoon nga ang nangyari at hindi ka nagtago at nagkunwaring patay? Remove him from this room! Si Mami. No, Mami. Please. Pigil ko dahil hindi talaga matatapos to kung hindi ako masasalita. It's so easy to do that, Feli. Maghanap ng bangkay na ayon sa description mo at ideklarang patay ka na.
You don't know how I felt when I knew she's dead. You stupid boy! I rooted for you! You like her and you have the money. Ako ang pumilit sa kanyang pakasalan ka. I manipulated my daughter and talked her into marrying you. Now I realized I was wrong to choose you. Sigaw ni Mami, naluluha na. Hindi ko man gustong tanggalin si Dean doon. Nasa gilid niya na ang mga tauhan. They were waiting for anyone to ask for his removal. For 6 months, I couldn't speak. I was traumatized, Dean. I have several injuries and one of them is a very unfortunate injury. I wish I were lying about the accident. I'm not, pero maaring tama ka. After 6 months, I got back my sanity and had a chance to call Mommy. Babalik na sana ako rito, pero sa pag-uusap namin, nalaman ko na inakala ng lahat na patay na ako. Feli, I'm sorry. I heard Gretel's sobs. Gusto ko mang bumalik. Natatakot din kami ni Mami na may magtangka sa buhay ko. Eventually too, I realized that their lives were better without me. Sumulyap ako kay Katie. Naalala ang masasakit na sinabi niya na mas bubuti ang buhay ng mga taong nasa paligid ko kung patay na ako. Her words haunted me that sometimes I'm convinced it's true. Makukuha nila ang mana ko kaya magkakaroon kami ng pera dahil sa pagkamatay ko. Mommy didn't like my decision, but I was sure I'd do it. Besides, I don't think I have anything or anyone left for me. It's just my family. Inisip ko ngang importante, alam ni Atticus at ni Mommy na buhay ako. I didn't have friends. I know my dreams to be a successful engineer is useless because I'm a Valerio. All of you will never accept me because of the history. I'm sorry, Arturo whispered. Nakapikit siya, sakit na sakit sa mga sinabi ko. Feli, ilang beses na gusto kong lumapit sa'yo, pero inaharangan ako ng mga bodyguards ko. Si Gretel, binangga ba naman namin ang pinaka-maimpluwensyang pamilya? Sino ang hindi pagbabawalang maging kaibigan ko, hindi ba? I don't believe this! Sabi ni Dean kaya napabalik ako sa kanya. Kaya totoo nga ang sinabi mo, Dean. Kalaunan, nagpanggap nga akong patay para lang makuha ni Mami ang mana ko. I will contest this! Everyone heard you! Si Dean. You're not a Graciano! You have no right to do that! Si Mami. How will you contest on it now when she's married? Carver sa Maniego asked. Hindi ako naniniwalang kasal silang dalawa. Imposible! Tama na ang pagkukunwari, Felicia. Alam naming lahat dito na iyong lintik na construction worker ang gusto mo. Gretel can tell. Even Arturo. Hindi ba, Katie? Yes, she never mentioned a Riago. She loved the construction worker. Tumikim ako, bahagyang pinigilan ang pagkakatawa sa maling panahon. Nilingon ko si Hades at nakitang seryoso siya. Nagpipigil na magsalita at makisawsaw sa mga problema ko. His lips protruded as he heard all the words from my friends. They are married, iho. Sana, bago ka pumunta rito at magwala, sinubukan mong kumuha ng pruweba sa gobyerno gaya ng ginawa ko. Rico spoke. Nasa pinakalikod siya. He smiled at me and shrugged. Then, she married him for the last will. Dahil nasisiguro ko ang obsession niya sa ibang tao, sa isang construction worker. Sabay na tumayo ang mga Levisse. I heard Joffrey's groan and chuckle. Seryoso ang usapan at ang lahat ng ito, pero dahil may narinig akong tawa at kanina pa ako natatawa, bahagya na rin akong natawa. I stopped my chuckle with a fake cough just to appear credible and serious. Hades' hand snaked on my waist. This isn't a joke, Felicia. Stop laughing and take it seriously. Iritadong puna ni Arturo. Muli akong umubo at kinalma ang sarili. I can hear the Levisse's bored groan. I even heard Eugene asking if he can go now because he has a meeting. He just wants to see me, but this is happening, so he'll try again next time. Hindi nga lang pinayagan ng tauhan kaya umirap at nagreklamo sa kapatid. How are you married to this man when I know who you want? She's just using him as a cover-up to save herself from the blunder she and her mother did with the last will. Si Dean. You stupid people! Iritadong pigil ni Joffrey. Tingin nyo papayag ang isang Riago na maging cover-up lang? Na gamitin lang ni Felicia? Anong makukuha niya sa pabor na iyon? Franco shook his head. Sinapo niya ang noon niya bago kinalabit si Arturo. May ibinulong siya rito na narinig din yata ni Reynaldo. Of course, the damn construction worker you're all talking about is a Riago. Saan nagtatrabaho si Tito Fidel noon?
Sa mga Riego. Haven't you heard that the Riegos take the lowest jobs in their company first before leading? You idiots! If I were Felicia, I'd stay gone too if I have friends like all of you. My jaw dropped. Ganoon din si Arturo habang tinitingnan ako. Gretel was so shocked her eyes remained huge. Si Katie naman tuliro sa gilid ni Dean. Dean was fuming mad as he looked at me and Hades. He was my boyfriend then. We broke up during the tragedy. Yun lang ang explanation ko. Hinihintay kong sabihin ni Dean na kasabwat ko si Hades sa pagtatago. Kaya kong ipaglaban ang totoo pero hindi niya kinuwestiyon iyon. Nakikita ko ang takot sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang katabi ko. I wonder how it feels to be an alpha of the country's top tycoons. Nobody will dare question him. Pasensya na kung niloko ko kayo. Sorry if I pretended to be dead. It was my only choice. Hades couldn't help me. He didn't know I was alive too. Dean, if I broke your heart for not showing up and marrying you, I'm sorry. I deserve your hate, but I do wish you know that you will never be happy if you married me. I'd never love you the same way you loved me. But I'm sure Katie can. Napatingin ako kay Katie. Nagulat siya sa sinabi ko. I know because she's my friend. And I still know now. Even when I'm gone for years, because she's here with you, fighting for you despite the pain. You called off your engagement to a woman who loved you so dearly for a woman who doesn't. It must hurt so bad, and it hurt more to accompany you here and pretend that it's all okay. Pretend that she loved you enough to let you go. Yumuko si Katie, hindi pa rin natanggal ang titig ni Dean sa akin. And if it was about money, now I'm sure you know it won't last. Especially in your less skilled hands, so marrying me is futile. Hindi na siya nakapagsalita sa sinabi ko, kaya ngayon tiningnan ko na ang ilang kaibigan sa harap. Sorry if you all thought I'm dead. It's my fault. I don't deny it. I just promised it wasn't premeditated. You can hate and doubt me all you want, but I didn't regret my decision to save my mother and my brother. I smiled at the serious Arturo. Thank you for the friendship. I heard all your efforts to make up for me when I was dead. It's touching, but if my death was true, then all of it is useless. I hope you appreciate people more when they are alive. Mommy grunted impatiently beside me, kaya mabilisan ko na iyong tinapos. I expect to see you all again in some social gatherings and events. By then, I hope you've forgiven me. It is you who should forgive me. Nanginig ang boses ni Arturo. Tumayo siya at agad na hinarang ng mga bodyguards. Pinilit niya pa ring lumapit. I'm sorry for being a useless and pathetic friend to you. For years, I have mourned for your death. I blamed myself. I have so much regret. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya at gulat nang nalamang buhay ka. Nagtampo ako, oo. Pero ang saya ko pa rin. You were my first love, Felicia. And my bestest friend. Nangilid ang luha ko. Nilangon ko si Hades. He looked at me with his usual critical dark eyes. Unti-unti siyang nagbuntong hininga at tumango na parang alam ang iniisip ko. I smiled at him and slowly walked towards Arturo. Tumayo si Gretel, umiiyak at lumapit na rin sa akin. Walang nagawa ang bodyguards kundi ang tumayo na lang sa gilid namin nang niyakap ko si Arturo. He cried on my shoulder while Gretel hugged us both. My closest friends stayed while the Levises and older Lopezes went to Hades. Naging mahaba ang hapong iyon kakalapit ko sa mga dating kilala at sa pagsagot sa pangungumusta. It certainly isn't a normal reaction yet from old friends, but I think it will stay that way for a few months until everyone is used to having me around. Nag-walk out si Dean nang nabasag na ang formal na palumpon at malaya nang nakakalapit sa akin. I saw Katie watching me for a few moments until she ran out of the room, probably to follow Dean. Hindi ko alam kung doon na ba natatapos ang mga banta ni Dean sa panggugulo sa last will, pero sana nga. I hardly had dinner because the catching up with my friends is a hard work. Kung hindi lang pinuna ni Hades ang pagod ko, baka hindi na natapos ang araw na iyon. Mommy interfered too. Hindi nga lang siya nagbigay ng assurance na sa mga parties ay iimbitahin ang mga kaibigan ko. She still isn't cool with all of them. I don't think she will ever be. Tulog ako sa biyahe.
Handa na ang chopper kaya iyon na rin ang ginamit namin pauwi dahil gusto ni Hades na makauwi kami ng mabilisan dahil sa pagod ko. I wonder then if it's better to stay in our condo if we're working than go home here. Ang layo ng biyahe araw-araw at kung mahaba ang meeting ni Hades, kawawa naman siya. Kung may driver man, nakakapagod pa rin ang bumiyahe kahit bilang pasahero. It's sad because I actually like this home already. Hindi naman yata pwedeng araw-araw kaming nag-chopper. That wouldn't be practical. Sleeping in the condo is better. I woke up late the next morning. Nag-alala agad ako dahil sa mga nakahilarang meeting ni Hades na hindi niya na naman sinipot dahil nasa bahay pa kami. I'm sorry, sabi ko. It's okay, it doesn't matter. Mabuti na lang at mukhang sinadya niya talaga na maluwang ang schedule sa first few days ng pagbabalik niya. Inabala ko naman ang sarili ko sa pag-aayos sa office doon. Patuloy na bumisita sina Grathel at Arturo sa VHRV. Nakakahiya pang hindi sila pinapapasok. Kalaunan hanggang labi lang. At kung bababa ako, napapaligiran kami ni na Matias lalo na kapag busy si Hades sa meeting. Mabuti na lang at sanay na ako. Noon pa man, parang hangin na ang tingin ko kay Matias. Nariyan man, walang preno at walang hiya-hiya sa mga sinasabi at ginagawa. It's not really a bother unless my friends realize that I have too much bodyguards. Hindi ko alam na makakasurvive ako sa linggong iyon. Parang laging mahaba ang mga araw namin. Siguro dahil nag-a-adjust pa at lagi ring marami ang inaasikaso dahil sa pagbabalik. Nakahanap na ng eksklusibong eskwelahan si Hades para sa akin at malapit na akong magsimula sa pag-aaral ko. I can't wait. The thought of going to a university appeals to me, but this is a better compromise for us, so I think I'll still love it. I have time to study, work, and be with Hades all at the same time. Ah, thank God! I thought it's all bullshit when you said you'll visit during weekends. Si Mami at hinalikan ko na sa pisngi. Parehong nasa Tagaytay lang tayo, Mami. Wala naman kaming ginagawa kapag weekends, kaya bakit mo iisiping hindi kami bibisita? Hinalikan ko si Atticus na nasa piano ngayon. Tumigil sa pagtugtog para batiin ako. Kami? Hades is here? Mami sounds so doubtful. Pagod ko siyang tiningnan. Ano ang iniisip niya? Hahayaan ko si Hades na miserableng mag-isa sa bahay? Unless kung may event ang mga Riago sa araw na ito. Siyempre, magkasama kaming bibisita. Hindi ko siya pwedeng iwan sa bahay ng mag-isa dahil lang bibisita ako dito. That's so sad. I honestly thought you're alone. May sorpresa pa naman ako sa'yo. My eyes narrowed. Why will it be sad if Hades is here? What kind of surprise is that? Narinig ko ang bati ng kasambahay sa sunod na pumasok. Hindi ko na kailangan lingunin kung sino iyon dahil sa itsura pa lang ni Mami, alam kong si Hades iyon. Never mind, this will get by. Then she coughed fakely. Good morning, ma'am. Hades greeted her. Ngumisi-ngisi si Mami. Nilingon ko si Hades. Gusto kong umapila sa tawag niya pero naunahan ako ni Mami sa pagsasalita. Halika, Feli, at puntahan natin ang surprise ko sa'yo. Sabay hawak ni Mami sa kamay ko. Iginaya niya ako palabas ng bahay. Tahimik na sumunod si Hades sa amin. Bigla akong kinabahan at may nararamdaman sa ginagawa ni Mami. I love her but I always know that she's always got bad ideas for me. Tada! She said giddily and danced a bit. Umiinom ng shake at nagre-relax sa poolside lounger, nakita ko si Tunying, Cliff at Owen. Nakita ko rin ang hilera ng pagkain hindi kalayuan. May paletsyon pa at buffet si Mami at handang-handa ang mga upuan at lamesa sa gilid. Raya! Si Tunying na agad tumayo, namamangha. I talked to them and asked them to visit so you won't be too bored now that you're back here. I'm glad they're here, but who says I'm bored anyway? Si Tunying lang dapat kasi alam kong siya ang gusto mo. Kaso, ayaw sumama na mag-isa. Isasama raw niya ang pinsan at yang mataba. Bulong ni Mami sa akin. Mami, that's Cliff. Whatever her name is, aren't you happy? Hindi niya kailangan ang sagot. Tunying, andito na si Raya! Umalingaw-ngaw ang nakakainis na boses ni Mami sa buong pool. I can't deny my sudden excitement. Sa lahat ng nangyari, isinantabi ko ang mga naiwang kaibigan sa biliran. Alam kong kailangan din nila ng eksplanasyon kahit paano, pero kung nakausap na nila si Mami at nakumbinsi ng bumisita, paniguradong marami na ring nasabi si Mami tungkol sa akin.
I excitedly went to them. Lumapit si Owen, tahimik at titig na titig sa akin. Si Cliff naman ay ganoon din. Hi! I said, hiding the excitement. I want to treat them the same way, but I know they don't see me as the Raya they know anymore. I have kept many secrets from them and it's natural if they feel as if they don't really know me. Ngumiti ako at hindi na naitago ang naiisip. Gulat na gulat ang mga itsura nyo. Masaya ako na nandito kayo pero naiintindihan ko ang cold reception. I have a lot of explaining to do. Oo Raya, noong umalis ka, hindi ako makapaniwala sa lahat ng mga chismis tungkol sa'yo. Naroon ako nang hinalughog ang gamit mo sa bahay. Usap-usapan, nagrasyano ka pala at inyo ang mansyon doon. Hindi ako makapaniwala. Kung hindi ko pa sinama ang pinsan kong si Dean, hindi namin malalaman. Ang sabi niya, ikakasal ka sa kanya bago ka umalis. Nagpanggap kang patay para lang makatakas sa kasal ninyo at makuha ang pera ng mga grasyano ng mas maaga. Si Owen. Nako, hindi yan totoo. Naniwala ka naman sa lalaking iyon. Si Mami. Oo, at ikakasal nga dapat ako sa kanya. Panimula ko sa mahabang kwento ulit. Sa haba ng kwento ko, kung hindi pa tahimik na pasulyap-sulyap ang tatlo kay Hades, hindi ko pa maiisip na nakapagtataka nga naman ang lahat. Imagine knowing someone as a customer in the coffee shop where I work. Now he is my husband. And I, the coffee shop staff, is an heiress of an old rich family. How weird. Humaba ang usapan. Naupo kami sa lamesang hinanda ni Mami. Tahimik na umupo si Hades sa gilid ko. Patuloy ang batuhan ng mga tanong galing sa tatlo at sumagot naman ako ng maayos. Hindi ako makapaniwala, kaya pala napaka-misteryosa mo noong una kitang nakita. Hindi ka taga roon, hindi ka pamilyar, pero sabi ng papa, may kamukha ka. Grasyano ka pala. Si Cliff. Hindi ako makapaniwala na ginawa mong staff ang eredera ng mga grasyano, Tunying, at kinaibigan mo pa. Si Owen. Humisi ako. So what if I'm an heiress? That doesn't mean I can't work or I can't be friends with anyone. Naku, close pala talaga kayo nitong anak ko, Tunying. Marami nga siyang kwento tungkol sa'yo. She's very fond of you. I actually thought you are her boyfriend. Maligayang sinabi ni Mami. I stiffened. Tumawa si Tunying at nagkamot sa ulo. Namumula na ngayon at bahagyang nahihiya sa opinyon ni Mami. Napainom ng tubig si Cliff at si Owen naman ay pabirong sinuntok si Tunying. Oo nga ma'am, naunahan talaga ako nitong pinsan ko eh. Sinubukan ko ring manligaw kay Raya. Unti-unti kong nilingon si Hades. He sipped on his water and looked at his food. Hindi tumingin sa akin. Nilingon ko si Mami na halos makipag-high five kay Owen. Ang sabi mo Tunying, hindi mo may iwan ng coffee shop mo. Pwede yan, kahit para kay Raya, hindi ba? Ganoon mo siya kamahal? Si Mami. Tumawa si Tunying. Titignan ko po. Salamat nga po pala sa free flight at sa hotel namin. Nakakahiya. Nako, kung papahayag ka, pwede ka rin dito sa guest room namin. Gusto ka naman ni Raya, kaya gusto na rin kita rito. The nerve of this witch. At si Tunying naman, ang payatot na ito, hindi man lang mag-deny at halatang hindi na komportable si Cliff. Hades is upset and I can't believe this is actually happening. Mami, huwag naman. Sayang ang coffee shop. Isa pa, magkaibigan lang po kami ni Tunying. Okay lang, Raya. Nasabi nga ni ma'am na nababagot ka kaya kung makakatulong ako, kung dito na muna ako, ayos lang. Nanlamig ako. Hindi na gustong lingunin si Hades. Ma'am? Tita Florencia na, Tunying. Ikaw naman. Para kang iba sa akin. Shit, this old witch. I am seriously going to have a long talk with you, woman. Hindi naman ako nababagot dito. I am actually very happy being married to my only love all this time. I am taking the days as slow as possible to enjoy all of our moments. Bibisita na lang kami ni Hades doon, Tunying. Isa pa, ayaw kong maabala ka. Alam ko kung gaano ka kakailangan sa coffee shop. Hindi pwedeng si Cliff lang ang mamamahala roon. Wala namang problema sa akin kung iyan ang gusto ni Tunying. Talaga, Cliff? Ang bait mo naman. Oo nga, Raya. Ayos lang sa akin. Si Tunying. Ang sarap ding sapakin ng lalaking to. Hindi rin naman tayo makakapag-banding masyado dahil abala ako sa trabaho, pag-aaral at sa asawa ko. Nako, for sure, you'll have time for Tunying, Mami said. I am slowly losing my patience. I'm scared to look at Hades now. Mag-aaral ka? Si Tunying na ibang bagay pa ang pinuna. Oo, Tunying. Kaya bibisita na lang ako. Besides, you'll have less time for Cliff if you do that, I said to remind him of her.
Bakit? Girlfriend mo si Cliff, Tunying? Nako, hindi po. Nakakahiya naman. Sabay tingin ni Tunying kay Cliff. Hindi po, ma'am. Si Cliff na yumuko. Iyon naman pala eh. Kaya okay lang yan, Feli? Si Mami. Excuse me, magsi-CR lang po ako. Si Cliff na halatang masamang masama na ang loob.